Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang kapayapaan, awa at pagpapala ng Allah Azza wa Jal. Ako muli si Be Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like at share to get latest Islamic teachings and lectures. Sa video na ito, sasagutin natin ang isang tanong na madalas ibinabato sa mga Muslim ng ating mga kaibigang non-Muslim. Bakit maraming asawa ang Muslim? Madalas ginagamit ang tanong na ito upang husgahan ang Islam. Ngunit kung susuriin natin ng maayos ang Quran, ang kasaysayan at maging ang Biblia, makikita natin na ang pag-aasawa ng higit sa isa ay hindi lamang usapin sa Islam, at itatama lang po natin ang katanungan ng ating kaibigan na non-Muslim na bakit maraming asawa ang Muslim? Paano ang ibang mga kapatid na Muslim na iisa lang ang asawa at karamihan pa nga ay walang asawa? Ngayon pag-uusapan natin ito ng malinaw, maayos, buo at may katotohanan. Unang bahagi, ang Islam ba ay nag-uutos ng maraming asawa? Ang unang dapat linawin, hindi inuutusan ng Islam ang lalaki na magkaroon ng maraming asawa. Ito ay pinapayagan lamang at may mahigpit na kondisyon. Patunay mula sa Quran, Surah An-Nisa chapter 4 verse 3. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu matabalakum. Minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kung kayo ay nangangamba na hindi magiging makatarungan, mag-asawa kayo ng isa, dalawa, tatlo o apat. Ngunit kung nangangamba kayo na hindi kayo magiging makatarungan, isa lamang. Marry women of your choice, 2, 3, or 4. But if you fear that you shall not be able to deal justly, then only one. Paliwanag. Mapapansin natin na ang pinakadiin sa talata ay hindi mag-asawa ng marami, kundi kung hindi ka makatarungan, isa lamang. Ibig sabihin, ang Islam ay hindi naghihikayat ng paramihan. Ng asawa, ang Islam ay naghihikayat ng katarungan at responsibilidad. Ikalawang bahagi, bago pa dumating ang Islam, ang mga lalaki sa Arabia ay maaaring magkaroon ng napakaraming asawa. Walang limitasyon noon. May mga lalaking may 10, 20 o higit pa. Nang dumating ang Islam, nilimitahan ito sa 4 lamang at nilagyan pa ng kondisyon na dapat ay makatarungan. Ibig sabihin, ang Islam ay hindi nagpasimula ng polygamy, nilimitahan nito ang dati ng walang limitasyon. Ikatlong bahagi, may polygamy rin ba sa Biblia? Kung gagamitin ng ilan ang isyu ng maraming asawa laban sa Islam, kailangan nilang tingnan din ang Biblia. Halimbawa, si Abraham ay nagkaroon ng higit sa isang asawa. Genesis chapter 16 verse 1 to 3. Ibinigay ni Sarah si Hagar kay Abraham upang maging asawa. Sarai gave Hagar to Abram to be his wife. Paliwanag. Si Abraham alayhis salam na kinikilalang propeta sa Biblia ay nagkaroon ng higit sa isang asawa. Si Jacob ay nagkaroon din ng higit sa isang asawa. Genesis chapter 29 verse 28. Ibinigay kay Jacob si Rachel bilang asawa. He gave him Rachel also as wife. Paliwanag. Si Jacob ay nagkaroon ni Leah at Rachel bilang asawa. Si David ay nagkaroon ng maraming asawa. 2 Samuel chapter 5 verse 13. Si David ay kumuha pa ng mga asawa at concubines. David took more concubines and wives. Si Solomon ay nagkaroon ng napakaraming asawa. 1 Kings chapter 11 verse 3. Si Solomon ay may 700 asawa. He had 700 wives. Paliwanag. Kung ang pagkakaroon ng higit sa isang asawa ay masama sa sarili nito, bakit ito pinahintulutan sa mga propeta sa Biblia? Ika-4 na bahagi, bakit pinahintulutan sa Islam? Pinahintulutan ito hindi para sa luho, kundi para sa kapakanan ng lipunan. Noong panahon ng digmaan, maraming lalaki ang namamatay at maraming babae ang naiiwang balo. Kung walang mag-aalaga sa kanila, sila ay maaaring mapabayaan. Kaya pinahintulutan ng lalaki na mag-asawa ng higit sa isa upang protektahan ang kababaihan at mga ulila. Ika-5 bahagi. Mahirap ang kondisyon sa Islam. Hindi basta-basta pinayagan ito. Surah An-Nisa chapter 4 verse 129. Walan tastatu an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Hindi ninyo kayang maging ganap na makatarungan sa pagitan ng mga asawa kahit pilitin ninyo. You will never be able to be perfectly just between wives, even if you strive. Paliwanag. Ipinapakita nito na napakahirap ng responsibilidad na ito. Ika-6 na bahagi, babala sa hadith. Hadith ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan.
Man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma ja'a yawm al-qiyamah wa shaqquhu ma'il. Ang sino mang may dalawang asawa at pinapaboran, ang isa ay darating sa araw ng paghuhukom na tagilid ang katawan. Whoever has two wives and inclines to one will come on the day of judgment leaning to one side. Paliwanag. Ito ay babala na ang polygamy ay mabigat na pananagutan. Ikapitong bahagi, ano ang mas maganda legal? Na responsibilidad o lihim na relasyon? Tanungin natin ang ating sarili. Ano ang mas makatarungan? Isang legal na pag-aasawa na may pananagutan? O lihim na relasyon, kabit at pagtataksil? Sa Islam, kung may higit sa isa, ito ay dapat legal. May karapatan ng babae, may pananagutan ng lalaki, ito ang pagkakaiba. Motivational message by Be Inspired. Sa ating mga kapatid na Muslim, ang Islam ay hindi nagtuturo ng pagnanasa kundi pananagutan. Kung hindi kayang maging makatarungan, manatili sa isa at maging tapat. Sa ating mga kaibigang non-Muslim, kung hahatulan natin ang Islam dahil sa polygamy, dapat ding tingnan ang sariling kasulatan. Makikita natin na ang isyong ito ay hindi laban sa Islam lamang, ngunit sa Islam, ito ay nilagyan ng limitasyon, katarungan, at responsibilidad. Ako muli si Legendary B. Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like at share to get latest Islamic teachings and lectures. Naway gabayan tayo ng Allah Azza wa Jal sa katotohanan, sa katarungan at sa tamang pag-unawa sa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.